So yan guys, dahil nga naputol po yung live natin, hindi po natin na natapos yung pag-uusap po dito sa issue po na sa mga sinasabi po ni Kuyang Martin ay tutuloy po natin dito kasi 2 oras na po, haba po ng live po natin. Kaya dito po natin itutuloy sa mga katekram po natin dyan. Ayan na, hindi ko po alam na, ayan na, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nisum, sa inyong pakulay o pa-blessing. God bless po, more blessing po sa inyo. Once again po, maraming salamat Ma'am Nisum sa inyong $20 na pakulay po. God bless po. Yan. So, tuloy na po natin yung naputol nating topic kanina sa tinatakel po natin dyan sa live po natin kanina. So, pakinggan po natin at dito na po natin na dugtungan o anong tawag dito yung ipagpatuloy. Ayan. So, yan. Sabi mo maraming sugat sa ulo. Maraming kuto. Binibutas yung ulo niya ng kuto. Oo nga, di ba no? Yun po yung tanong ni Tatay Tekran. Sinabi niya kay Kuyang Martin. Sabi mo maraming butas, maraming sa ulo. So yun po Tatay Tekran po, yun po yung mga piklat na po na mga sugat sa ulo ni Batang Kargador, Tatay Tekram. Kasi pag kasi ang bata po maraming kuto, diyan po ay kinakain po ng mga kuto, yung yung mga balat ng ulo na yung ano bang tawag dito, yung balat natin sa buhok, ang tawag doon. Yan. Diyan po nagkakaroon po ng piklat. Ha? Hindi yung mga yung anit, yan. Yan po kasi yung mga kuto po kasi kapag pawisin po yung bata, pawisin po yung ulo ng bata, diyan po nangingitlog at diyan yun ang gustong-gusto ng mga kuto na mangitlog sila diyan sa anit natin dahil kasi alam nila itong mga kuto na ito Wednesday dahil yung gusto nilang tirahin yung mga ulo natin kasi 'di ba nga malusog kasi yung mga ulo natin kaya diyan sila nangingitlog, 'di ba? Speaking of itlog, Batang Kargador ayaw niya derin sawang-sawa na sa itlog si Batang Kargador. 'Di ba? So yan. At Tekram yan po si Batang Kargador baka 'di ba na ito si Batang Kargador sukang-suka at diring-dirin na po daw sa itlog. So yan, tuloy na po natin mga katekram. Sila po kung ayaw pa nga niya magpagupit sa akin eh. Lahat ko sa kanya, papasukin yung ulo mo ng kuto. Kasi Kuyang Martin, ayaw niya magpagupit dahil kasi mahal niya yung mga kuto. 'Di ba? Kasi 'yan po nga 'di ba nga kaya nandiyan nga sa mga wakwak dahil yung mga wakwak, mga masasamang loob. 'Di ba? Masasamang loob yung mga wakwak eh. Kaya nga ayaw niya po magpagupit at mahal na mahal niya yung mga kuto dahil yung mga kuto po kasi yan po yung mga sumisira ng pagkataon ng ulo natin. Sinisira po nila yung ulo natin eh. Yan. 'Di ba? Oh, 'di ba? Hindi mo ba nakita 'yon, Batang Kargador, yung sinasabi ni Kang Martin, 'di ba? Kung hindi ka napulot, kung hindi ka napunta kay Kang Martin eh, baka isa ka ng batang ama o baka may asawa ka na o baka may anak ka na rin, tapos hindi mo rin nakita yung pagmamahal at pagmamahal ni Kang Martin sa iyo na baka daw na kung hindi ka kinuha ni Tatay Tekram isa ka ng solvent boy. O baka hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa Divisoria. Diba? Kumbaga, tinitingnan pa rin yung pagmamahal pa rin ni Kuyang Martin sa'yo, ni Kang Martin sa'yo, hindi nawawala. Kasi nga, parte ka na ng buhay ni Kang Martin. Diba? So, ayan, tuloy na po natin. Sa kanya, papasok mo sa ulo. Ngayon, pumayag. Diba? Talagang totoo yan, Kuyang Martin, pag hindi sa talaga nagpagupit at hindi niya pinatanggal yung mga kuto na yan, papasok talaga at kakainin ng kuto yung anit niya hanggang sa makapasok sa loob ng bungo niya. Diba? Dahil yung mga kuto po na yan, ay libo po yan, pag nangingitlog yan, libo-libo, lisa muna talaga yan. Diba? Pag napisa na yan, kuto na, gagapang na yan, sa loob hanggang sa papasok na yan, sa loob ng ulo mo. Kaya Batang Kargador, ay gusto lang naman ni Kang Martin, luminis ka at maging maayos yung itsura mo. Wag mong pigilan si Kang Martin na linisin yung pagkatao mo.
Yan. Sabi ko masakit to. Sabi ko masakit to. Kasi kukuskusin namin ng sa bulbar. Tapos ako lalagyan ng beret. Kang Martin, anong pang kukuskus mo at saka ano yung pang kikiskis mo dyan? Yung steel wool, steel brass ba o steel wool? Dahil kapag ka talagang masakit yan, dahil kapag talagang ginamit mo yung steel brass o kay steel wool, talagang pati balat. Pati balat, mawawala, matatanggal dyan dahil talagang kikintab yan, lilinis talaga yan. Kawawa naman si Batang Kargador, 'di ba? May nagmamalasakitan na walang utang na loob kahit na pinagmamalasakitan mo na, wala siyang pakialam, 'di ba? Ang iniisip lang niya yung kamunduhan at pagiging makasarili niya sa buhay, 'di ba? So tuloy. Beta tayo sa amoxicillin. Tapos pinili ko siya ng amoxicillin din. Para sa antibiotic sa sugat. Ayun. Ayan, tama po yan. Kapag po ang isang bata, at tayo po, mga matatanda at mga bata po, kapag po tayo pinapainom ng antibiotic, lalo na amoxicillin, yan po kasing amoxicillin, pwedeng ibudbud yan sa sugat para po matuyo, para hindi po siya magsawaw-sawaw yung sugat, di ba? At least dyan, kahit dapuan man po siya ng bangaw, hindi po siya mag-i-infect, hindi po magkakaroon ng interest yung mga bangaw. Dahil ang antibiotic po kasi, pantanggal po, pamatay po mikrobyo yan para maghilom po kagad yung sugat. Tapos po, ang pagpapainom po ng antibiotic, amoxicillin po, kailangan po sa loob ng 7 araw po, dapat 7 araw. Kasi kung 2 times a day o 3 times a day kang inom ng antibiotic, kailangan po, inumin po natin yan kasi pag hindi po natin yan napagpatuloy sa loob ng 7 araw, magkakaroon po tayo ng side effect o magkakaroon po tayo ng mga butlig-butlig sa katawan. Pinagbabawal na po ng mga doktor na kaya nga hindi po tayo basta-basta makakabili ng antibiotic kung wala po tayong reseta kasi marami na po kasing nangyaring hindi maganda sa mga kaya dapat po talaga 1 linggo kang iinom ng antibiotic. Di ba? Yung iba kasi 2 araw, 3 araw, magaling na, ay iniinto na. Hindi nila alam kung ano yung consequences ng pag-into nila ng pag-inom ng antibiotic. Di ba? So dapat 1 linggo po talaga dapat para mamatay na po yung mga mikrobyo o mga sugat o maghilom na yung mga sugat natin. Di ba? Pero yung sugat na ginawa, na dinulot ni Batang Kargador sa ating mga katikram community at sa ating lahat, hindi basta-basta maghihilom yan dahil sa pagiging walang utang na loob nitong Batang Kargador na to, hindi niya inisip at hindi niya na-appreciate yung pagmamahal na pinakita at binigay natin sa kanya. Lalong-lalo na yung ginawa niya kay Kang Martin at kay Tatay Tekram, yung ginawa niyang katarantaduhan at pangwawalang iya kay Tatay Tekram, hindi po ganun kabilis makalimutan ng mga tao na nagmahal sa kanya. Kumbaga, ang nananalaytay at nakikita natin sa kanya at sa tuwing makikita natin po siya, ay maalala natin yung pagiging walang utang na loob na bata. Diba? Kahit naman sino, diba? So yan, tuloy na po natin mga katekram. Bumalik naman ako. Kaso nga, nagkaroon siya mga bilog-bilog sa ulo para peklat. Patawad. Kang Martin, ano ba yung peklat niya? May piso po ba? May 50? Merong po bang 5? Kasi may G's. Ayan. Kasi pag marami tayong peklat, kadalasan po, pagka nakikipaglaro tayo o sa mga tao, nababanggit po yung mga peklat na yun. May piso, may 25. Si Dave, siguro yung ulo niya, marami sigurong ganun. Marami na po siyang mga poknat-poknat. Di ba? Yan. So, tuloy. Kay Martin. Okay lang po talaga yung vision mo po na yun. Wala tayong magagawa po yun. Malaki na po siya. Tama po si Kuyang Martin, Tatay Tekram, na okay lang po yun, Tatay Ram. Kasi desisyon niya na po yan eh. Malaki na po siya eh. Di ba? So, ibig sabihin, malaki na siya. Alam niya na, yung desisyon niya, yung malaki na siya, alam niya na yung magiging desisyon niya, kung ano yung desisyon niya sa buhay niya. Di ba? Wala po kayong kasalanan, Tatay Tekram. Wala ka din kasalanan, Kuyang Martin. Di ba? Siya po may gusto ng buhay niya na maging ganyan po siya. Siya po yung may gusto na sirain niya yung kinabukasan niya.
Dahil sa pagsama niya po diyan sa mga wakwak, kay Desing Wakwak at kay Panyang, sila po mismo ang sumira sa pagkatao ni Batang Kargador. Hindi po nila ginabayan, 'di ba? Hindi po nila ginabayan at hindi po nila dinisiplina at kinonsinti po nila yung kapritsyuhan itong Batang Kargador na to. Kaya sabi ko nga, 'di ba sa sarili ko, sinabi ko nga sa aking live kanina na itong si Tatay Tekram po, wala pong ginusto na mapahamak po itong si Batang Kargador kung hindi lang po mapabuti yung buhay ni Batang Kargador. Siya po mismo ang sumira sa buhay niya at kinabukasan niya. Sana nga po, 'di ba? Sana nga po makatapos na siya, ipakita niya, maging motivation niya yung mga basher niya na makapagtapos siya para pagdating ng panahon, siya din naman yung magbe-benefits niyan eh. 'Di ba? Kapag nakapagtapos siya, 'di ba? Makakakuha siya ng magandang trabaho kahit na mag-asawa siya ng maaga, at least meron na siyang sandata para sa laban ng buhay. 'Di ba? Hindi yung sandata niya yung pagiging manyakol na lang niya. 'Di ba? Tandaan mo, Batang Kargador, ulitin ko lang uli ha. Ang pag-aasawa, hindi kanin na yung sinubo hindi kanin na yung sinubo, pag napasok ay luluwa mo. Hindi gano'n na, Batang Kargador. Hindi yung pagdating na sa mga problema, iiyak-iyak ka na, iingi ka na ng tulong. Di ba? Kapag nagdesisyon ka ng ganyan na balak mo na makapag-asawa ka na, o kung nagdesisyon ka na sa sarili mo mag-asawa ka na, panindigan mo. Dahil ang pagiging pag-aasawa, hindi yan ganun kadali. Maraming kaakibat yan, responsibilidad. Kapag nagugutom na yung asawa mo, kailangan mo maghanap ng pagkain. Pagka mag-uupa ka ng bahay, kailangan mo ng pera para pambayad ng apartment. Kailangan mo pambayad ng tubig, kuryente, yung pang-araw-araw ninyong gastos. Lahat yan kaakibat ng pag-aasawa. Na Batang Kargador, kaya dapat lahat ng sinasabi sa'yo ni Tatay Tekram at ni Kang Martin, itatak mo at ilagay mo sa isip mo lahat yan. Hindi ganun kadali ang buhay na may asawa. Marami kang pagdadaanan na hirap at pagsubok. Di ba, Batang Kargador? Yan lang. Yan lang yung may papayo ko sa'yo na lagi mong tatandaan na ang buhay ng isang tao ay walang permanent dito sa mundong ito. Lahat, may kaakibat lahat. Batang Kargador. No, so yan tuloy. Pero iniisip ko nga, baka kung hindi ko nakuha, hindi ko na-spoil, hindi siguro lumaki yung ulo niya. Sa'yo baka na nagabayan mo ng mas... Tatay Tekram, wala po kayong maling nagawa. Wala po. Lahat po ng ginawa nyo sa kanya, mabuti po. Alam nyo, Tatay Tekram, huwag nyo pong anuin yung sarili ninyo. Huwag nyo pong konsensahin yung sarili ninyo. Wala po kayong ginawang masama dito sa kay Batang Kargador. Siya po yung gumawa ng buhay niya po, Tatay Tekram. Dapat nga po Tatay Tekram, pasalamatan niyo po yung sarili ninyo at si Kang Martin dahil po sa inyo naging bahagi kayo ng buhay niya at naging bahagi po kayo ng buhay niya dahil ginusto lang na po ninyo na mapabuti siya. Kaya lang po siya po mismo ang sumira ng pagkatao niya o ng sarili niya, ng kinabukasan niya. Huwag niya po kayong magsisi, Tatay Tekram. Wala po kayong ginawang masama. Mabuti po lahat. Wala po kayong inangad kung hindi gumanda yung magiging kinabukasan po niya. Tatay Tekram, huwag niyo na po sisihin yung sarili ninyo. Tanggapin po ninyo na kami po nagmamahal, nandito po kami. Sasamahan po namin kayo sa lahat ng journey po ninyo sa pagiging charity vlogger po ninyo o sa humanitarian vlogger ninyo. Nandito po kami lahat po ng families ng Tekram families at Tekram communities. Kami din po mga vlogger. Nandito po kami sa likod ninyo para gumabay at tumulong. Nandito po kami. Kung ngayon po, kung nahihirapan po kayo, pwede naman po kayong magtanong sa amin o magsabi sa amin. Nandito po kami, Tatay Tekram. Kayo po ay deserve po ninyo na puriin, Tatay Tekram. Di ba? So yan, tuloy na po. Minsan kasi pagka wala silang hirap na yung parang wala. Maganda naman po yung Tatay Rim, nakuha niyo kung hirap niyo po siya Kasi nakapag-aaral po siya. Sa akin, hindi ko masabi kung kaya ko siya pag-aaral. Takot ng mga kapatid Tapos, At least nagpapakatotoo si Kang Martin. Di ba?
sa dami ng kapatid ni Kang Martin, hindi niya po kaya hindi niya masasabi na kaya niyang pag-aralin si Batang Kargador. At least, si Kang Martin, kaya binigay niya po kay Tatay Tekram si Batang Kargador na may nakita ni Kang Martin na kaya siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Diba? Kaya nga, buong puso ni Kang Martin na binigay kay Tatay Tekram dahil si Tatay Tekram kasi may kapasidad po na mabago niya ang buhay ni Batang Kargador. Kaya lang, habang lumalaki pala si Batang Kargador, hindi pala niya tinuring na pamilya si Tatay Tekram. Tinuring po pala niya na estranghero ang pamilyang Manalastas. Yun ang pagkakamali mo, Batang Kargador, na yung mga taong totoo na nagmahal sa'yo ay hindi mo pala minahal. Ikaw ang may mali. Ikaw yung sinayang mo yung pagkakataon. Once in a lifetime lang dumating sa buhay ng tao ang magkaroon ng buong pamilya at taong nagmamahal sa'yo. Di ba? Kung magulang mo nga, tingnan mo nga yung nanay mo. Pinabayaan ka nga niya maglayas eh. Pinabayaan ka niya mapunta sa iba't ibang tao, kung kani-kaninong tao. Di ba? Di ba? Yun lang yung pagkakamali mo, Batang Kargador. Hindi mo tinignan yung ginawa ni Tatay Tekram sa'yo na pagmamahal, na buong puso kanyang minahal. Sayang lang, Batang Kargador. Diba? Sayang na sayang. Masasabi mo lang sa sarili mo, nagsisisi na po ako. Ganun yung maririnig ko sa'yo one day o sa susunod na mga panahon na nandito pa rin ako hangga na maririnig ko sa'yo. Siguro, ganun. Diba? So yan, tuloy. Mga ano ba? Kaya magkano naman pinagkita namin sa isang pinagkakasya namin. Kasi, di ba sabi nga, anuin mo yung dunong kung wala ka namang respeto. Tama, Tatay Tekram. Totoo po yan. Totoo yan, Tatay Tekram. I'm proud sobrang si Tatay Tekram, malalim talaga siya magsalita. No? Nandoon yung kahit na ganun kalalim, tatagos sa puso natin eh. Di ba? Totoo yung sinasabi ni Tatay Tekram, anuin mo nga naman yung dunong kung wala kang respeto sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga taong nagmahal sa'yo at na talagang minahal ka nila ng buong puso. Di ba? Totoo yun. Sinabi ni Tatay Tekram, sarap lang sa pakiramdam na si Tatay Tekram kapag nagsasalita talaga, may napupulot at meron tayong na-adapt sa sarili natin o knowledge na napupulot sa kanya na talagang si Tatay Tekram po ay masyadong matalinghaga yung mga nilalaman ng puso niya. Talagang tatago sa puso natin at sa isip natin eh. Diba? Dito pa lang po sa sinabi ni Tatay Tekram aanuin mo nga naman yung dunong kung wala ka namang utang na loob at respeto sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Diba? Kaya sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi lahat ng tao, respeto yun, sabi ko sa kanya. Mahirap po kumuha ng respeto. Tama, totoo yan, Kung yung Martin. Mahirap po kumuha ng respeto sa ibang tao. Lalo na yung tao kung plastic. Diba? Oo. Maayos kang kaharap niya, tapos pagtalikod mo, sinasaksak ka na pala niya sa likod. Diba? Mahirap kumuha ng respeto sa ibang tao kung ang sarili mo, hindi mo kayang respetuhin. Totoo yan. Totoo. Biro nyo, nagsama ng dalawa si Kang Martin at saka si Tatay Tekram na talagang nandoon yung pagmamahal eh. Nandoon yung totoong-totoo sa kanila. Diba? Pag dito ka sa dalawa kasama mo tong mga to, kahit na siguro sabihin na nabobo yung tao, matututo eh. Ma-adapt nila yung kabutihan ng puso, ma-adapt nila yung pagiging mabuting tao. Diba? Nagsanib persa itong dalawa si Kang Martin at saka si Tatay Tekram. Sila yung tao na mapagmahal talaga sa ibang tao eh. Sa kapwa-tao nila eh. Hindi nila, mas inuuna nila yung ibang tao kaysa sa sarili nilang buhay o sa sarili nilang puso. Diba? Yan, tuloy. Lalo bilang mga tao madaling ngayon. Nagano ko siya. Sabi ko, huwag ka mapunta sa kasamaan. Oh, di ba lumabas mismo sa bibig ni Kang Martin, huwag kang mapunta sa mga wakwak. Yan. Buti ba si Kang Martin, kahit paano alam niya yung mga ganito, di ba? At least si Kang Martin, mulat siya sa katotohanan at dito sa sa ginagalawan ni Batang Kargador. So tuloy po natin.
Ano kasi, Ano ba yan? May wala ka naman silbihin kung nagsisimbangan, dadasal ka. Pero bastos ka naman sa ibang tao. Totoo. Totoo naman yung sinasabi ni Kang Martin dito eh. Di ba? Ano man naman ang silbi, nagsisimba ka nga kung wala naman sa puso mo at bastos naman, kabastusan naman lang lumalabas sa bibig mo. Di ba? Totoo yun. Grabe si Kang Martin, no? Iba, pares na pares sa Tatay Tekram pagka nagbitaw ng mga salita, talagang tatatak sa puso natin eh. Talagang meron tayong matututunan sa kanila eh. Di ba? Tama. Basta pag-pray na lang natin siya. Kuya Martin, wag mawawala sa prayer mo. Halos araw-araw ko pinapanood yung tinitignan ko lagi. I-check ko lagi. Diba? Araw-araw, chinecheck niya lagi, tinitignan niya lagi. Doon pa lang, tingnan mo si Tatay Tekram, sana ipag-pray na lang natin. Diba? So, si Tatay Tekram talaga, nandun yung, talaga niya, nandun pa rin yung care niya, yung pagmamahal niya kay Batang Kargador eh. Diba? Sana ipagdasalan lang natin si Kuya. Diba? Sige, tuloy po natin, Kang Martin. Lagi siya eh. Kasi, parang nag-aalala ako parang hindi ko alam ba't nagkaganon siya. Siguro sa mga kasama sila siguro. Kang Martin, sa mga kasama niya na yan. Kaya siya nagkaganyan dahil sa mga kasama niya. Kasi Kang Martin, kinonsinti nila sa kalibugan. Kinonsinti nila sa kapritsyuhan. Kinonsinti nila sa lahat ng kalokohan na ginagawa niya. Biruin mo, dalawang babae, natulog sila sa loob ng kwarto, tapos isa lang siya, tapos minor de edad. Alam naman nila na ng mga kasama niya na hindi maganda na matulog ang mga bata sa loob ng kwarto na tatlo lang sila. Diba? Kinonsinti nila yan, hindi maganda yan. Dahil ang mga bata minor de edad pa, hindi nila inisip na sila mismo, yung mga kasama ni Batang Kargador na yan, hindi nila inisip na minor de edad. Hindi dapat yan ginagawa. Dapat yan, pwede nila yan na pagpayuhan na huwag kayong matulog dyan sa kwarto. Kung gusto nyo magtabi-tabi kayong matulog, huwag kayong matulog sa kwarto, lalo na ang edad mo, Batang Kargador, ang edad mo, 18 anyos na. Tapos yung mga kasama mo mga babae, minor de edad, hindi kayo dapat matulog dyan. Di ba dapat sinabi nyo kay Batang Kargador, Dave, kayong dalawang mga bata dyan, sa sala na lang kayo matulog para kahit papano, di ba? Kahit sabihin natin na yung mga tao na sabihin natin na hindi sila mag-isip ng ganyan o maging green-minded, maiisip at maiisip nila yan. Kasi minor de edad kayo tapos nandun pa kayo sa loob ng kwarto. Pero okay lang sana kung diyan kayo sa sala matulog. Maraming makakakita at hindi sila makakapag-isip na kung ano yung gagawin yung milagro diyan sa loob ng kwarto. Di ba? Kasi adult na yan eh. Adult ka na, Dave. Dapat ganun. Di ba? Mga bata pa yung mga kasama mo. So tuloy. Hindi naman kasi ganun dati eh. Baka na-influence siya. Basta pag-pray na lang natin. Huwag mawawala sa prayers mo. Okay? Hindi, Kang Martin, kasi dati talaga hindi po siya ganyan. Nung nandun po siya sa pamilyang Manalastas kay Tatay Tekram, mabuting bata na talagang nandun, makikita mo sa kanya yung mga ginawa ni Tatay Tekram, yung mabuti, ginagabayan siya ni Tatay Tekram sa mabuti, matinusang kasama, di ba? Yung mga ganyan. Pero nung napunta siya sa mga wakwak, nawala na pong lahat yan, Kang Martin. Kasi nga, kinonsinti nga po siya ng mga wakwak na sinamahan po niya. Naging mayabang, naging palainom, mayabang, walang respeto, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kumbaga parang kayabangan na lang lahat ng nasa kanya, 'di ba? Pero kahit ganyan pa man, pero nandun pa rin yung pagmamahal at pag-alala niyo sa kanya. Yun lang ay hindi po niya nakita yon. Sinayang po niya kasi yung pagmamahal na inalay niyo sa kanya, 'di ba? Lalong-lalo ka na Tatay Tekram, 'di ba? Sa iyo din Kuya Martin, yung wala naman kayong hinangad na pangit o masama para sa kanya. Ang hinangad niyo lang naman po mapabuti at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya lang po, mas pinili niya po sumama sa mga tao na mga wakwakan na masasama ang ugali na
konsentidor sa lahat ng kalokohan niya, di ba? So, hanggang dito na lang mga katekram yung ating video dahil po medyo mahaba-haba na. Kaya na ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang panonood at panonood nyo po sa mga video na upload ko at sa mga live ko po. At sa inyo, malaking pasasalamat at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagmamahal nyo kay Tatay Tekram, sa panonood nyo sa mga video ni Tatay Tekram, sa pagmamarathon po talaga ninyo, sa pag hindi nyo pa pag-skip ng ads kay Tatay Tekram, na ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sabi nga, ulitin ko po uli, walang kulang ang salitang salamat sa sobrang pagmamahal nyo kay Tatay Tekram. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Rolly TV Vlogs, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga upload at live po natin. Ayan, sa gusto po magbigay ng inyong mga opinion, nandyan po ang comment section sa ibaba po ng video. Maraming salamat po. And sana po, yan. Yan, sa panonood nyo po dito, yan. Maraming salamat po. God bless po. See you next live at sa mga video po na ina-upload natin. Maraming salamat po. God bless po. Yan.